makakaupo na po tayo lahat. At batiin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, Happy April month. Dahil panibagong buwan, amen, nabiyaya po ng Diyos sa ating lahat. At ang pinag-uusapan po natin ay we are set apart. Amen. Makikita po natin ang salita ng Diyos sa Leviticus 20, verse, yung simula nito sa 22 to 26, pero basahin po natin yung 26. Okay, Leviticus 20, verse 26. Sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, 1, 2, 3. You are... Ayan. So, minsan po, pagkausapang holiness, parang kinikilabutan ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are holy. Tapos sabi mo, may kilig. Amen. Amen. But that is what the Lord is telling us on what we should be. And what we are. Amen. Yan ka na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na talaga yon. Kaya po nagiging controversial ang word na holiness ay dahil twist ito ni Satanas. Ayaw niyang gamitin ng isang Kristiyano ang kabanalan ng Diyos. Pero alam niyo po tayong mga nasa Panginoong Jesus, dapat bitbit natin yung kanyang kabanalan. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tayo talaga yon. Anong magiging pagkakaiba natin? Sabi ng Bible, kung hindi tayo maiiba. Anong magiging pagkakaiba natin bilang isang Kristiyano kung hindi mo maunawaan ang kabanalan ng Panginoon? Praise God. Kaya marami natatakot na yung sabihin na sila'y born again. Minsan nga hindi mo alam na born again pala yan eh. Natatakot sila kasi ang expectation ng tao pag sinabing holy, bawal ka magkamali. Bawal ka magkasala. At sa isang pagkakamali mo, ang tingin nila sa'yo, sobra-sobra mong karumihan. But praise God, ang tao na nasa Panginoong Jesus, hindi nabubuhay sa sinasabi ng mundo, kundi nabubuhay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ano ang sabi ng Panginoon? Siya ang may kadahilanan kung bakit tayo ay naging banal. Tingnan mo yung katabi mo. Pag ako nagtanong, sinong banal dito, walang tataas ng kamay. Tama ba? Kung baka makita ko ni sabi naman, pataas-taas ka pa ng kamay, mamaya pag-uwi sa bahay. Pero God's holiness po ay hindi dahil ginawa mo, kundi ginawa yan ng Diyos sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nagbabanal sa'yo. Ang Diyos ang naglilinis sa'yo. Amen. Ngayon, sino dito nagbebenta online? Mga online seller. Naranasan nyo bang makipag-mine? Pa-mine na po niyan. Ganun ba? Hindi kasi ako. Na-mine na po, naririnig-rinig ko lang yon. Kaya ang title natin ngayong gabi, You Are Mine. You are mine, says the Lord. Amen. Sino ang may sabi? Ang Panginoon. At ang pag-uusapan natin, the reasons why God sets you apart. Bakit ka ba, ano yung mga dahilan, bakit kailangan i-set apart ka ng Lord? Again, yung holiness, it means yung setting apart. Kaya marami, nami-misconcept nila yung holy kasi akala nila
Yung pag sinabing holy, banal, iba yung pagka-explain. Pero yung holiness ay sinet apart ka ng Diyos. Ika'y inalis sa isang lugar at inilagay sa isang magandang lugar. Inalis ka sa kadiliman, nilagay ka sa kaliwanagan. Tingnan mo yung katabi mo kung nagliliwanag na. Hallelujah! Huwag nyo nang tingnan ang mga noon namin. Kahapon ako'y nakakita, sinusukat nila yung mga ganito nila. Talagang nagniningning yan. Amen? May buhok o wala, nagniningning yan. At ang buhay natin ay masasabi mong hindi maipagmamalaki sa tao, kundi maipagmamalaki mo sa Diyos. Amen. Amen. Yung bang nagagala ka sa Diyos. Natutuwa ka, Lord, thank you kasi ganito nakaganda yung buhay ko. Amen. Amen. Hindi mo kailangan ipag-ingay sa tao yan. Iba para masabing banal, nagpapalagay na mga kung ano-anong bagay sa bahay para lang malaman na sila banal. Pero alam niyo po, ikaw mismo, sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo yung gustong banalin ng Diyos. Amen? Ikaw mismo yung gustong iayos at iset apart ng Panginoon. So, sa pagka nagpapamine, nagla-live selling, mayroong pinakikita, diba? Yung produkto, halimbawa, okay. Sino gusto ng Masafi? Murang-mura lang. Masafi, baka naman. Baka naman. Mga lang to, 100 dirhams. Ayan. Magkano ang tubig sa buffet? Saan mahal? Mahal ang tubig sa buffet. Mahal ang tubig sa airport. Amen? Saan pa mahal ang tubig? Sa hotel. Sa hotel, sa buffet, sa restaurant, sa airport, mahal ang tubig. Dito po, 20 na lang, 20. Sabi nung isa, mine na po. Okay, pagka na mine, anong gagawin ng seller? Hindi na niya pwedeng i-offer ulit yun, may nakamine na. Sabi mo sa katabi mo, may nakamine na sa'yo. Amen. Namain ka na ni Lord. Amen. Hindi ka na pwede ulit. Kaya ako kanina binabasa yung Word of God. Diba? Sabi doon. Sabi ni Jesus. Nabasa niyo ba yon? I am holding you and no one can snatch you from my hands. So kung walang pwedeng makatanggal ng kamay ng Panginoong Jesus sa iyo, sa Kanya, isa lang ang magiging dahilan para humiwalay ka, ang bumitaw ka sa Kanya. Dahil sa katabi mo, hindi ka makakaalis unless bibitaw ka. Tapos sinundan. Yung pangalawa, sabi, and also my Father's hands. Kung hawak ka na ni Jesus, hawak ka pa ng Ama, hindi ka na talaga makakawala sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ganyan kakamahal ng Panginoon. Ayaw kanyang, alam mo, ito pong senaryo na ito, makikita nyo to sa mga magulang at anak. Okay, let me start. Number one reason why God sets you apart or why God wants you to be holy. Number one, letter M. You are mine, says the Lord of hosts, because you are mine. Let's just see Acts 13, verse 2. Ito po ay ang panahon na kung saan ay yung mga disciple ay sinet apart ng Diyos. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Amen.
Nung habang nagpupuri, parang may sineset apart si Lord dito kanina habang tayo ay nagpupuri sa Diyos. At nung nakatapos ng 40 days prayer and fasting, parang merong isinet apart ng Lord, may binanal. Amen? Yung katabi mo kaya yon? Yung nasa likuran mo kaya yon? Yung nasa harapan mo kaya yon? Amen? Amen? At kung ikaw yon, ito po ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Sabi ng salita ng Panginoon, the Holy Spirit said, set apart for me. Saan daw yung set apart? Para kanino? Set apart for the Lord. Sabi mo sa katabi mo, set apart for God. You are His. Amen. Set apart for me. Sino? Mention your name. Set apart for me, mention your name, and another name. For the work to which I have called them. Bakit sinet apart? Bakit iniwalay? Para sa isang gawain kung saan sila ay tinawag ko at sila lang ang makakagawa nito. Sabi mo sa katabi mo, may papagawa si Lord sa'yo. Ay, ayoko nang bumalik. May papagawa. Praise God. So let me just start dun sa mind, says the Lord. Di ba kapag ka may nag-mind sa'yo, iyon ay hinihiwalay. At the same time, pinapangalanan. At the same time, pinapangalanan. Kaya tayo, nang sinet apart tayo ng Diyos, sabi niya, you are mine. I named you. You are mine. Kaya ang pangalan na nakasulat sa iyo habang inaayos ka ng Diyos, habang binabanal ka niya, pangalan ng Panginoong Jesus. Naintindihan ba natin? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At dahil ang Panginoong Jesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat, dahil siya, bitbit mo yung pangalan ng Panginoong Jesus, anong kinatatakot mo? Sabi mo, wala na po. Sabi natin, ako'y matapang. Wag lang matapang sa asawa. Amen. Mabait na tayo sa asawa natin. Praise God. Kung katabi mo yung asawa mo, bulungan mo, mabait na ako sa'yo. Sabi nga nung isang testimony natin, dati siya ay tigre, pusa na lang daw siya ngayon. Pero nangangalmot pa din. Amen. Sa susunod, ka na rin pusa. Tupa ka na. Amen. Tupa ng Panginoon. At yung item na yon, kapag pinangalanan ka, pag sinabing mine, yun ay i-deliver or sometimes yun ay may magpipick up. At kaya, minain yun dahil may purpose. Alam niyo po, kaya tayo inilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon ng kabanalan niya, ng pagmamay-ari niya, kasi meron siyang purpose sa buhay mo. Amen? Hindi ka lang nandito para magtrabaho at sumeldo. Ito po ay naano na lang natin kasi ngayon naman talaga yung purpose natin ba't tayo nag-abroad. At kapag ikaw ay na-mine o yung item ay na-mine, ito'y hiniwalay, at ito'y dineliver o pinikap, anong kasunod? Binabayaran yun. Para maging kanya. Amen. Babayaran yung item para maging kanya. Kaya kung naiintindihan po natin ang Bible, binayaran tayo ng dugo ng Panginoong Jesus para tayo maging sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ganyang kakalab ni Lord. Ganyan kanya gustong-gustong maging kanya. Sabi niya, buwis buhay. Totoo, si Jesus nagbuwis ng buhay. Hindi ho yung buwis buhay na yung ganda lang ang puhunan, buwis buhay yung niya. Hindi, si Jesus po, siya talaga yung totoong nagbuwis ng buhay. Amen. Binayaran niya para tayo ay maging sa Diyos. Amen. Sino masaya dito, ikaw ngayon ay para sa Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya talaga. Siyempre po, minameditate pa lang.
hindi tayo kasi nasanay na mga usapin ng patungkol sa Diyos. Amen. Ang reaksyon natin, kadalasan, doon sa mga usapan na ina-avoid na nga tayo ng Panginoon sa ganung mga usapan. Yung mga tinatawag na nonsense talking or nonsense chatting. Kaya ngayon, kapag katungkol sa Diyos, parang, minemeditate pa ng isip mo, totoo ba yun? Praise God, sabi mo sa katabi mo, totoo talaga yun. Bible po ang nagsabi niya, tingnan natin ang Word of God. Isaiah 43 verses 1 to 3. You are set apart for Him because you are mine. Basahin nga natin Isaiah 43 verses 1 to 3. Sige po, basahin natin 1, 2, 3. But now, this is what the Lord says. He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by my name. You are mine. Kanino ka daw? You are mine. You are for the Lord. Next verse. Bakit gusto ng Diyos na ikaw ay for Him? Anong pangako niya sa iyo? Because you are Him. You are His. Basahin po natin. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Amen. Hindi naman pinangako ng Diyos na wala ka ng dadaanan. Pero kung sakaling dumaan ka dito, sabi niya, hindi ka nag-iisa. I will be with you. At kapag ang Diyos ang kasama mo, sure, sigurado may miracle yun. Kaya nga si Peter nakalakad nung una Nakafocus siya kay Jesus. Nakalimutan niya, lumubog siya, nakalimutan niya, mangingisda nga pala siya, marunong siyang lumangoy. Diba kahagis? Minsan nalilimutan natin kung sino tayo dahil nangangamba. Pero sabi mo sa katabi mo, dahil anak ka ng Diyos, huwag kang mangangamba. Ang sabi ng salita ng Diyos, since you are mine, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, anong pagkakaiba ng water sa river? Spelling! Sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Next verse. For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Sino daw siya? Siya yung ating Panginoon. Siya yung ating Diyos. Siya yung Holy One of Israel. Sino siya? Siya yung iyong tagapagligtas. Amen! Amen! Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang iiyak. Kasi baka kaiiyak natin, lumubog ka lalo. Hindi, okay lang yan. Mamaya explain ko sa inyo kung ano ba yung pag-iyak na yan. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, maunawaan mo muna na ikaw ay sa Kanya. Ikaw ngayon ay sa Diyos na. Kaya talagang ang buhay mo, hindi mo maikukumpara yan sa dati dahil bago talaga ang buhay mo ngayon. O makikita mo yung dati mong buhay na binago, pero ang totoo, may bago ka talagang buhay. Sabi mo sa katabi mo, may bago ka ng buhay sa Panginoong Hesukristo. Ephesians 1:13 to 14. Ano po sabi ng salita ng Diyos? And you were also included in Christ. Saan ka nakabilong? You are included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him
with a seal, the promised Holy Spirit. Kita mo, may ebidensya pa. Nakakita na ba kayo ng baka? Yung mga yung may marka, pinapangalanan. Kasi pag yung baka nakita sa ibang hasyenda at hindi marka, pwedeng pasuhan yung kung nasaan yung baka. Dati may baka po ako. Ang pangalan ko ay, pinangalan ko ay Sarah. You will be the mother of all baka. Kaya, umuwi na ako. Wala. Kasi, the Lord is giving me wisdom pa. Ayan, sabi ng Diyos, bumili ka muna ng sarili mong lupa. Kasi wala ako kaming lupa. Ang baka pala dapat merong lupa. Yung, yung pastulan. Sabi nila doon, sa anong lugar yon? Yung kasama natin kay Sis Jean. Si Sis Nora, no? May mga malalaking hasyenda, okay? Sabi mo sa katabi mo, kasunod ka na. Alam niyo po, mangarap lang tayo na mangarap sa Panginoon. So, sino po nanganak na dito? Di ba dati yung mga magulang nanganganak sa bahay? Tapos, i-register nung mga, pumadrona, nung mga nagpanak. Kaya minsan mali-mali yung mga spelling ng mga pangalan natin. Kasi nga yung mga nag-register, minsan late registration. Huli ka nang ni-register. Pero ngayon medyo high-tech. Ngayon, pagka ang baby sinilang na sa ospital, di ba? Automatic, naiipangalan, meron na siya agad yung form na finifill upan para patunay na siya ang nanay ng bata. Naintindihan niyo po? Kahit na noon pa, pero kapag kayong newly born baby ay ipinanganak, siya ay precious possession ng kanyang parents. Amen. Kaya nga, yung mga magulang nun, nagdadoubt pa, baka napalitan yata yung anak ko sa ospital. Kasi iba daw yung itsura. Pero para sa kanila, yung anak nila ay precious possession. Kanila yon. Ay, anak ko yan, that's mine. Ganyan po ang mga magulang. Minamain yung mga anak. Amen. Amen. Tama ba? Sino mga magulang dito na may anak na? Di ba, paglabas yung anak nyo, sabi mo, ay, anak ko talaga, ang ganda ng anak ko. Tuwa ka dun sa anak mo. Buti na lang di ka nagmukhang nakamukha ng mo. Amen. And, anong patunay ng ownership na yan ay anak mo? By birth certificate. Doon nasulat. Amen. Doon ho nakasulat kung sino yung tatay, kung sino yung nanay, pati birthday ng mga magulang, lahat. Bakit? Kapag nalaman mo, na-determine mo sino yung kanya magulang, alam mo that they are the one responsible to nurture the kids. Hindi to torture, ha? To nurture. Sila yung responsible para itong bata iuwi nila sa kanilang bahay, alagaan nila, bigyan nila ng pag-ibig, maging responsible sila upang ito'y mahalin, palakihin, pakainin, at the same time, habang lumalaki yung bata, the moment na tinake ng magulang yung ownership niya sa bata, same response ang bata, ang ownership din niya sa kanya mga magulang. Nagagets niyo po yung ibig kong sabihin? Wala din kasi akong anak kaya hindi ko. Pero the moment na in-acknowledge ka ng iyong magulang is also the moment that you acknowledge that they are your parents. Ibig sabihin, ikaw naman, may karapatan ka na kunin yung pag-ibig ng iyong magulang kasi na magkaroon ka ng, di ba nga, alam niyo yung mga anong tawag doon? Yung mga intermediate na mga tagapagmana.
Di ba may mga automatic na minamana ang anak? Tama ba ako? Halimbawa, walang last will and testament. Alam niyo po, ang hunang hinahanap, sino yung mga anak? Dahil ang possession ng magulang belongs to the children. Ano may katabi? May minana ka na ba? So bakit ko po ito in-explain? Gusto ko pong ipaalam sa inyo, the moment na ma-born again tayo, we become a child of God. At anuman ang meron yung ating Ama sa langit, the same time, you have that ownership. You have that possession. At kaya kasi set apart ng Diyos. Kasi gusto niya ma-enjoy mo yung kanyang inheritance o yung nararapat na para sa'yo. Amen. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na tayo ngayon, we already belong to God. Okay, 1 Peter 2:9. Sabi ng Panginoon, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. May nagmay-ari po sa atin. Katulad ng magulang at anak, ang unang magmamay-ari sa iyo, magulang. Actually, para sa batas, nanay, ang kauna-unahan. Tama ba? Hindi pwedeng mag-claim muna yung tatay. Sabi ng nanay, hindi ikaw ang tatay. Pero sigurado ako ang nanay. Sa kanya lumabas eh. Kaya nga ang dami nagpapatulpo. At nauso na ngayon, DNA test. Alam niyo lang ang masakit kung ba't nagpapa-DNA test? Eh kasi para lang alaming. Yung sustento kasi kailangan, sustento. Pero alam niyo po, ang first na may level of ownership sa anak ay yung nanay. Tama ba? Aba, nanay lang naman talaga makakaalam kung sino yung tatay. Pero yung tatay, hindi niya unless merong evidence. Amen. So sa Diyos po, ang gusto niya sa atin, maintindihan mo that you are His. Na you belong to God. So ang gusto kong ipa-emphasize po dito is yung ownership ng Diyos sa atin. Now that we are born again, now that we are a child of God, we do not belong anymore to this world. Kaya talagang hinihiwalay ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you belong to God. Pag kilala po kasi natin ang Diyos, magiging masaya tayo eh. Kapag sa Kanya kabilong. Pero kapag hindi ho natin kilala ang Panginoon, hindi ka magiging masaya. Kasi di mo alam eh kung kanino ka nakabilong. Matthew 13:45-46. Basahin po natin 1, 2, 3. The kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ayan, minsan nakakarinig ka ng ganito mga testimony. Sabi nung brethren, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi talagang sobra yung ginawa niya. Alam kong hindi naman po ako ganong ka-special kay Lord. Ay! Sabi sa katabi mo, special ka sa Diyos. Minsan ang problema natin, tayo talaga. Hindi mo maramdaman, hindi mo ma-affirm sa buhay mo, special ka kay Lord. Hindi, mas special yung iba, mas marami silang blessing. Hindi, special ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, special ka kay Lord. Ang kailangan lang ma-reach mo yung awareness at yung consciousness. Amen. Na ganyan ka, kamahal ng Panginoon. Hallelujah. Romans 14 verse 8. If we live, kanino? To the Lord. If we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to
the Lord. Yan po ang status natin ngayon. Psalm 100 verse 3. Psalm 100 verse 3. Sige, basahin po natin. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Diba? Sabi mo sa katabi mo, tupa ka pala. Kaya sabi ni Jesus sa binasa natin kanina, I know my sheep, and my sheep knows my voice. Kasi ikaw, alam ng Diyos sa Kanya ka eh. Kaya ngayon, dapat maunawaan mo rin that you now belong to God. Now you belong to Christ. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people. We are the sheep of His pasture. Number 2, the reason why God sets you apart is because you have an important function. You have an important function. Sabi po ng Acts 13 verse 2, set apart, sino? Barnabas and Saul for the work. For the work. Lahat tayo may kanya-kanyang purpose ang Diyos. Iba sa atin pang display. Iba sa atin pang trabaho talaga. Yung iba talagang pang front, yung iba pang back. Ganyan yung mga natin. Pero alam niyo po, the best at isa sa sinasabing work ng Diyos is to share the gospel. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sinet apart ka ni Lord to share the gospel. Share the good news. Alam mo ngayon, ang gawain mo na, taga-share ka na ng good news. Hala, oo nga no. Parang ngayon mo lang na-realize. Actually, hindi ka na nga nag-share ng mga ng mga kwento-kwento. Ay, alam mo ba, si ganito. Wala ka ng ganon. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, aminin mo. Diba? Hindi mo na kunikwento yung kapitbahay mo. Hindi ka na minsan nakikisaw-saw pa tayo, nakikipag-away din tayo. Hindi naman natin kilala yung mga yon. Pero ang gusto ng Diyos, maging matapang kapag share ng gospel. Na kahit awayin ka, sige, okay lang kasi yun talaga ang gusto niya. Yun talaga ang kailangan. Minsan, ang pinaglalaban natin yung mga kwento na na walang kahihinatnan. Tingnan nyo na lang po ang social media account ng iba, hindi ninyo. Doon sila nag-aaway-away. Hindi yung magkakakilala. Pero nag-aaway-away dahil sa mga maling balita. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, ang dala-dala mo. Mabuting balita. You have that important function. Sabi na ba, hindi, pang pastor lang yun, pang matured Christian lang yun. Paano kung dumating na si Lord, hindi ka pa matured? Sabi sa katabi mo, magmamatured ka na. Amen? Kasi kailangan ng Diyos para sa work, important function. 1 John 2:27. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as the anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Sabi mo sa katabi mo, you are anointed to bring good news. So, di ba, yung pong anointing is a symbol of ordination, meaning, ina-anoint ng oil sa Old Testament for a specific purpose. Kaya nga hinihiwalay. So ngayon, sabi mo sa katabi mo, you are anointed to share the gospel. So,
Huwag po nating ayawan yung mga gawain na pinagagawa ng Diyos sa atin na masaserve mo yung iyong important function. Sabi mo sa katabi mo, isa ka sa napili. Isa ka sa inanoint. Amen. Yung anointing of oil, ito po yung simbolo that God is setting you apart. But remember this, ang mahalaga po is yung appointment. Amen. Dapat malaman mo ang yung appointment, malaman mo ang yung divine assignment. And it is the Holy Spirit that appoints in a specific or divine purpose or important function ng buhay natin. So, marami po tayong ginagawa. Tama ba? Sino dito marami ginagawa? Pagising pa lang niya alas 5, dami mo nang ginagawa. Pero tingnan mo ano yung mga nagagawa mo. Tingnan mo kung alas 5 gising ka na, pero ano yung mga nagagawa natin. Ang nais ko pong i-share is, i-include nyo po yung important function pagising natin sa umaga. Paglaanan po natin ng oras at panahon. I need to share the good news. I need to share the gospel of God. Wag pong hindi ho ako tinawag doon. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Panginoon. Amen. Number 3. Let me just read James 4:5-7. James 4:5-7. Po. Sige, basahin natin. Do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Next verse. Okay, ba't po ito nireveal ng Lord sa akin? Kasi sa ating pong important function, minsan nakala natin sapat na nandito tayo tuwing Sunday, nagfa-function tayo. Pero hindi ka lang pang Sunday. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pang Sunday. Hindi ka lang tuwing service na 3 oras, 4 na oras. Hindi, ang buhay mo na po, ngayong you belong to God, is to do the works of God. Bakit pa po ako nagtatrabaho? Kasi gusto mo magtrabaho. Mag-resign ka at mag-full-time ka. Pero pag challenge mo ang faith mo, dahil yun ang pagkatawag po talaga sa atin Talagang iiwan natin ang trabaho. Kaya nga lang, dahil nga yung pangangailangan natin ay mas nakikita mo madaling i-provide pag nagtatrabaho. Magtatrabaho na lang ako kaysa mag-full-time ako. Pero sabi mo sa katabi mo, full-time ka talaga kay Lord. Yung pong mga trabaho natin, part-time lang natin yun. Kaya huwag ka nakahanap ng panibagong part-time. Full-time na lang yung hanapin mo. Amen. Amen. Mahirap pong i-convince ang tao kapag tinouch mo yung kanilang kanilang pagtatrabaho. Kasi kailangan naman talaga natin magtrabaho. Pero ang gusto ko pong ipaunawa sa atin, huwag lang tayong pang Sunday. Amen. Gawin po natin important function natin sa opisina, nasa bahay ka, nasa jeep, nasa metro, nasa bus. Hindi dapat nawawala yung divine assignment mo kung kahit nasaan ka. Kaya sabihin sa katabi mo, tuloy-tuloy pag-share. Hindi naman tayo nag-share ng fake news. Amen. Good news po yung dala-dala natin sa Panginoong Jesucristo. Number 3, the reasons why God sets you apart is because you are nourished constantly.
Sabi ng Acts 13 verse 2, to which I have called them. Set apart Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Because God is nourishing us constantly. 1 Timothy 4:5-7. Yung po kasing set apart is the word holy. Okay, bakit ang holy po ay stages kung saan ikaw ay nino-nourish hindi na ng mundo, kundi ng salita ng Diyos. Para ma-attain natin yung holiness mula sa Diyos, ano dapat ang nagno-nourish sa atin? Ay di yung salita ng Panginoon. Tingnan natin 1 Timothy 4:5-7. Sabi ng nourishment, ang nourishment, it provides with the food or other substance necessary for growth, health, and good condition. Okay. Basahin po natin 1 Timothy 4 verse 5. Because it is consecrated by the word of God and prayer. Next verse. If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Next verse. Have nothing to do with the godless myths and old wives' tales, rather train yourself to be godly. Ayan. Kaya tayo sineset apart so that we could be train ourselves to be godly, to be holy. We need to be trained. Sabi mo sa katabi mo, kailangan tayo i-train. Kailangan masanay yung puso natin sa gawaing makadiyos. Kailangan masanay ang pagsasalita natin sa makabuluhang pananalita. Wala na mga green jokes sa atin. Tama po ba? Ba't ba nagkaroon pa ng mga ganun? Amen. Kasi yung corruption ng mind, galing kay Satanas yan. Ayaw niyang makita mo yung kabanalan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka corrupted. You are holy. Amen. Hindi ka pwedeng manorish ng dalawang bagay. Either you will choose, sabi nga ng Word of God, diba? You cannot serve two master. Even in your lips, hindi pwedeng lumalabas ay praising at the same time cursing. Kaya pagka ikaw'y sineset apart ng Diyos, kasi gusto niya lumalabas sa'yo ay puro blessing. Praising God, thanking God, and blessing others. Yung cursing, hindi na lumalabas sa iisang bibig. Ano pa? Sino dito may gripo sa bahay? Ngayon, uso na kasi yung may mga selection eh. Diba? Cold or hot. Pero pares pa rin tubig yung lumalabas. Tama po ba? Isa lang malamig, isang mainit. Hindi pwedeng pagpihit mo pa kanan ay Coke, pagpakaliwa ay coffee. Hindi. Tubig pa rin ang lalabas doon. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay hindi pwedeng mag-manifest yung mga dobleng, yung dobleng, sabi nila, doble cara, yung iba pag nakaharap, yung nakanta, yung babae, tapos pag gumanito, lalaki. Aba, mahirap yun. Nakakalito yun. Kaya minsan nalilito yung buhay natin eh. Minsan nasa Diyos tayo, minsan nasa mundo. Ngayon hindi na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na kay Lord ka lang. Amen. Amen. Don't give any chance na apektuhan na naman tayo ng mundo. The reason why God is nourishing us. Yan po yung dahilan kung bakit sabi nila, a-attend lang kami, tapos ngayon, unti-unti, ang dami na naming mga pinag-aaralan kasi nga gusto ng Diyos, ma-nourish ka. Hindi malnourish, ma-nourish. Gusto niya, ma-feed ka ng tamang pagkain. Para hindi ka magka-high blood, hindi ka magka-diabetes. Tanay mo yung katabi mo, may sakit ka ba? Pati sakit ng bulsa, kayang tanggalin ng Diyos. Amen. Minsan sabi nga ni Bishop, di ba kaya ka nagkakasakit sa lahat eh? Masakit lang bulsa mo.
But praise God. We cannot maintain. Hindi ho pwedeng sinasanctify tayo. Ang mag-maintain lang sa atin ng kalinisan natin ay salita ng Diyos. Amen? Yan ang dahilan. Kaya ka nandito. We cannot be patterned again by this world. Kaya nga nilalayo tayo, di ba? Romans 12:2, sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Why? Because God has set you apart. Amen. Sino dito nagtetrace? Nakakita ka, nagtetrace ka ng tatsulok? Tatsulok. Tatsulok ba yon? Triangle. Kapag magte-trace ka ng tatsulok, anong pattern ang dapat mong i-trace? Tatsulok, syempre. Pag may nagkamali pa naman sa atin. Pag tinetrace mo tatsulok, dapat tatsulok din na pattern ang ite-trace mo. Otherwise, hindi yun magiging tatsulok. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, hindi ka na pwedeng makapattern sa world kasi ang pattern mo na ngayon ay itong Panginoon, yung Word of God. Minsan, pinipilit natin yung tatsulok ay gawin mong square yan, gawin mo circle, gawin mo. Pinapattern natin. Hindi na yun ang pattern mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tatsulok ang pattern mo. Kasi yung tatsulok. Hindi, ibig po sabi, gusto ko ipaliwanag sa atin, hindi na yun yung pattern natin. Hindi na yun yung maghuhubog sa atin. Ang maghuhubog na sa'yo ngayon that you are God, with God is the Word of God. Alam niyo na kung anong pattern mo to shape? Cross pattern ka na ngayon. Ang pattern na ng buhay mo is loving God, loving others. Tingnan mo yung katabi mo kung yun na yung pattern ng buhay niya. Loving God, loving others. Amen. Amen. Hindi mo na pattern yung mundo. Ang pattern mo na salita ng Diyos na umiibig ka sa Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay. Pangalawa, iniibig mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And last, number 3. Why you are mine. Why God set you apart. Number 1, you are mine, says the Lord. Number 2, you have important function. Number 3, you are nourished constantly. And number 4 is because you are empowered by His grace. You are empowered by His grace. That is the calling ng Diyos sa atin. Alam niyo po that the grace of God is supernatural. And His grace brings favor, it brings prosperity, health, and even increase sa ating mga buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God's grace is supernatural. Una-una, hindi mo po mabibili yan. Merong chances sa Bible, sabi nila, ang ganda ng kilos ng Holy Spirit sa kanilang buhay. May kapangyarihan ang kanilang pagiging Kristiyano. Sabi nila, saan mabibili yung ganyang kapangyarihan? Gusto din namin. Pero alam niyo po, the grace of God cannot be bought. Hindi mo rin yan pwedeng i-bargain. Hindi mo rin yan pwedeng i-bribe. Amen? God's grace is supernatural. It is the manifestation of the love of God, compassion, and power of the Lord. At ito po yung ating outward reflection ng divine influence ng Diyos sa buhay natin. Kaya di ba nakakarinig tayo ng mga testimonya? Kaya ka nakakapagbigay ng iyong tithes, kaya na-promote ka, sabi mo yung katabi mo, kasunod ka ng mapopromote. Pero wag lang nating hangarin yung promotion ng mundo, hangarin mo rin yung promotion mo sa Diyos. Na Lord, yung level ng paglilingkod ko ngayon, gusto ko paangat, hindi pa baba. Amen? Kasi ang sabi ng Lord, your move is moving upward and moving forward. Wag mong hayaan na napopromote ka sa mundo, napapabayaan mo yung paglilingkod mo sa Diyos. O napapabayaan mo yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Amen.
karamihan sa atin, ay nangangarap naman talaga ng magandang buhay. Tama. Sino dito maganda na yung buhay niya? Oh, praise God. Sabi mo sa katabi mo, maganda na ang buhay mo. Kasi ako po, katulad nyo rin ako, dati umiiyak ako. Iyakin talaga kasi ako. At yung pag-iyak ko talaga noon dahil, talaga, mahirap, walang pera. Naku, blessed na talaga yung generation ngayon. Kasi kami noon talagang, wala kaming metro, ang bus dumarating every 45 minutes. Hindi pa uso nun ng payong. Wala kaming payong noong unang panahon, bawal. Hindi bawal, joke lang. Pero ngayon, lapit na lang nung sakayan, nakapayong ka pa, no? Pero okay lang yun. Pero ibig ko pa sabihin noon, talagang hindi ganun kadali ang communication dito o ang buhay dito sa UAE. Katulad nyo rin ako. Amen. Umiiyak din ako. Nagtatanong din ako sa Diyos, bakit ang hirap ng buhay? Bakit? Kaya nga ako napunta sa Dubai, kasi nga may tinakasan ho ako sa Pilipinas. Hindi ho utang. May tinakasan ako doon at pumunta ako dito sa Dubai. Ayan, nandiyan si Robs. Alam niya yung buhay ko. At kung gusto niyo pa malaman, attend po kayo ng Holy Spirit Encounter. Gusto ko lang i-highlight na dati ganyan din ako. Parang ang tingin ko sa buhay ay magulo. Walang kaayusan. Lahat puro kahirapan. Parang hindi ka makabangon. Ang dami naming utang. Yung pamilya namin, hindi ko na mahanap kung nasa yung pamilya kasi nga, hiwa-hiwalay kami. Tapos, pagdating dito, dahil may tinakasan ako sa Pilipinas, kaya ako pumunta ng Dubai kasi merong nangako sa akin na magtatagpo kami dito. Kaya lang, sa halip na tagpuin ako, inutangan pa ako. At nalaman ko, pinampakasal nila yon. Naku, si Pastora, inner healing. Na-healed na po ako ng Diyos. Hiniled na ako ng Lord. Kaya nga noon, lagi din lang ako nasa altar. Parang presence ng Lord na lang lagi yung pag-altar call. Lagi ko lang sinasabi, Lord, hayaan mo lang ako dito sa altar. Iyak lang ako na iyak. Wala direction yung buhay natin. Ganyan tayo lahat. Alam ko yung iba sa inyo, ganyan din yung mga pinagdaraanan. Hanggang sa ni-nurture ako ng word ng Lord. Sinurround ako ng Diyos sa mga tao na talagang magpupush. Kaya nga sabi ko, kung may nagpa-follow up sa inyo, nagtatanong, nasan ka, umattend ka, magpasalamat po tayo. Kasi talagang, yung mga taong yun, ang heart's desire walang iba, kundi manatili tayo sa presence ng Lord. Kasi alam natin alam nila kung ano yung pwede mong kahantungan dahil galing din sila doon. Parang ako, alam ko rin kung ano yung pwede kong kahantungan kapag hindi ako nanatili sa presensya ng Diyos. So inayaan ko lang, Lord, hayaan, allowed mo lang ako dito, ako sa altar. Iyak lang ako ng iyak lang ako ng iyak. Hindi ko namamalayan kung ano nangyayari. Hanggang sa eto na, dumating na yung time na kaya ako nagngangal-ngal. Amen. Ay dahil nakitang-kita ko na yung ganda ng buhay na biyaya ng Diyos sa akin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung umiiyak ka man ngayon, dahil sa hirap ng buhay, stay ka lang sa presence ni Lord. Hayaan mong inorish ka ng kanyang salita. Hayaan mong i-empowered ka ng kanyang kabanalan. Hindi ho mahirap sumunod sa Diyos kung may kasama kang Holy Spirit. Kung may mga nakasurround sa'yo na mga taong magpapalakas sa spiritual mo. At ngayon, sabi nga ng verse, binigay na ng Diyos sa atin lahat. Kailangan lang natin maging strong tayo. At makukuha po natin yon hindi dahil magaling tayo. Magagawa mo yon dahil may biyaya ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, malaki ang biyaya ng Lord sa buhay mo. May biyaya po ang Panginoon. Kaya nga lagi nating isipin na yung pag-ibig ng Diyos, amen,
Kailan may hindi mapapantayan ng yaman ng mundo. Alam niyo po, wala akong malaking bahay. Wala akong malaking bahay. Wala rin akong malaking sasakyan kasi una-una wala akong lisensya. Wala rin akong, salaki yata malaki sa akin eh. Wala akong mga malalaking yaman ng mundo. Pero meron akong malaking Diyos na lagi kong kasama. At yun po ang tunay na kayamanan. Kapag na-realize natin na gano'n ang buhay, alam mo, hindi mo makikita yung hirap ng mundo. Kasi sa pangmundo lang yan eh. Ang makikita mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Tayo po lahat ay magstayo. I want you to understand that you are for God.